Update po muna tayo mula sa Department of Interior and Local Government. Hinamin ho ng naturang ahensya na mayroon pong mga menor de edad na nakibahagi raw nitong protesta nangyari o riot na matatawag sa Setyembre o nitong Setyembre 21 dito ho sa bahagi ng National Capital Region. May update po dyan at iba pang mga balita si Bombo Annalise Soberano. Bombo Genesis, inamin ng Department of Interior and Local Government na mayroong 40 na mga menor de edad ang kabilang sa nahuli sa nangyaring Mendiola Rally noong September 21, 2025. Ito'y matapos tanungin ni Akbayan Party List Representative Percy Sandania kung totoong may mga menor de edad na nahuli. Batay sa ulat, nasa 150 ang adult o mga nasa tamang gulang ang naaresto at 15 sa mga kabataan ay nahaharap sa kasong arson, direct assault, robbery, obstruction of properties at iba pa. Ginawa ni Sandania ang pagtatanong sa budget deliberation ng Department of Interior and Local Government sa plenaryo sa Kamara ngayong araw. Siniguro naman ng budget sponsor ng ahensya na si Representative Arnie Pantabella na kasalukuyang nasa pangangalaga na ng Reception Action Center ng Department of Social Welfare and Development ang mga nasabing menor de edad. Pagtiyak ng DILG kay Representative Sandania na mayroong full access ang mga magulang o guardians ng mga nasabing minors. Inihayag pa ni Sandania, patuloy nilang imomonitor ang kalagayan ng 40 na mga menor de edad na nahuli ng pambansang pulisya. Pakinggan natin ang interpelasyon ni Akbayan Party List Representative Percy Sandania na sinagot naman ni Representative Arnie Pantabella, ang budget sponsor ng Department of Interior and Local Government. Sa kasalukuyan po, Madam Speaker, distinguished sponsor, nasaan na po ang custody ng mga bata? They are in the custody of DSWD, particularly in Muntinlupa, the age of 15 and below, Madam Speaker. Ito pong panahon ng kanilang detention, sila po ba ay may access sa kanilang guardian at sa kanila pong mga magulang? Yes, Madam Speaker. Full access. We follow the law, Madam Speaker. And we will be monitoring closely, Madam Speaker, distinguished sponsor, the detention and hopefully the proper processing of the cases of these young persons, these children who were detained because of the Mendiola Rally. Let me proceed to be more. Samantala, kinumpirma din ng Department of Interior and Local Government na may inilabas silang memorandum circular na pinapatigil na ang Oplan Tokhang. Pagtiyak ng ahensya na bawal na ngayon mga tok ng bahay kapag walang warrant of arrest na bitbit ang mga pulis. Patuloy din ang ginagawang case build-up ng pambansang pulisya para doon sa mga individual na sangkot sa illegal drug trade upang mapanatili din ang transparency sa ikinakasang operasyon ng Philippine National Police. Target ng Department of Interior and Local Government makabili ng nasa 40,000 na body camera na nagkakahalaga ng 1.3 billion pesos. Pero paliwanag ni Pantabella, dahil sa fiscal space, makakabili lamang ang pambansang pulisya ng nasa 10,000 na body camera. Dahil dito, sinabi ni Sandania, suportado niya ang budget ng ahensya. Muli ang interpelasyon ni Representative Percy Sandania at ang tugon naman ni Representative Arnie Pantabella. Nasa 2026 budget po ba natin, Madam Speaker, distinguished sponsor, ang pondo para sa body cam? Yes, but it is not enough, Madam Speaker. We need about 40,000 body cams, amounting to 35,000. That's about 1.3 billion pesos yung ating pong kailangan for the body cams for 40,000 personnel, Madam Speaker. Magkano po ang nasa NEP at magkano po yung diferensya na kailangan? So that is the problem, Madam Speaker. Since yung fiscal space po natin ay kukonti lang, we might be able to purchase less than 10,000 body cams, Madam Speaker. Ayon sa Department of Budget and Management, ang Department of Interior and Local Government ay humihiling ng 287.5 billion pesos na pondo para sa fiscal year 2026. Mula sa Kamara, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.